Darating ang tama, dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na! Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na! Arangkada! Balita! Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita! Magandang Tuesday morning, late na mga angkor. Ako naman na ng biktima ngayon. Ay, mamaya na ako magkikwento yung kwento ko. Na-excite ako Doon sa mga nakikinig kanina sa 882 sa radyo, may kwento sana ako tungkol kay Mr. Dennis Antenor Jr. Ay, talaga? Oo, nakakatuwa yung kwento ko. Oh, wow. Ang reaksyon niya lang, gutom na naman kayo. Hindi, kwento ko lang mabilisan bago tayo mag-headlines. Kasi di ba, ano na lang, 9 days to go. Yes, it's your happy birthday! Ayun! Oo. Ay, oo nga pala. Oo, di ba? Oo. Nag-countdown ako. Jem, may lalabas mo ba? Inilabas ko kahapon para makita naman ni Virginal Anton. Tingnan, mapapakita lang natin bago tayo mag-headlines ha. Kasi natuwa talaga ako. Tapos ipapakita ko sa inyo yung reaction niya. Ay, naku, para nag-start ako ng 12 days. Ang ganda ng cute na reaction ni Boss. Hindi, sige, mamaya natin pakita para dire-diretso Wow, tayo. talaga. Mag-birthday na nga pala siya, no? Oo. May magkakaroon na naman ng Munggo Festival sa Aliw Broadcasting Corporation. Correct. Ayan. Correct. Ay, 5 Sige, minutos. sure. Mama. Tanong natin yung mag-o-orderan dito. Okay, sure. 5 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, nakikinig at nakatutok na kayo sa Arangkada Balita sa DWIZ at Aliw Channel 23. Kompleto na kaming 4 hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Main Barreto. At Filipina, Virginal Anton. Ay, bakit kanina pa ako hindi pinapakita? Ayan, pitakita ka na. Hi, say hi. Kaya pala, Oh. bagong utility nga pala siya. O, sige na, fire. Arangkada Balita! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. mga malalaki, mga pinag-uusapang mga balita. Arangkada Balita Headlines. Eto na sa ulo ng mga balita ngayong Martes, Pangulong Marcos Jr. pinaiimbestigahan ang tanimbala sa NAIA. Arangkada Balita. Sinasabing arrest warrant ng ICC kay dating Pangulong Duterte maaaring makaapekto sa impeachment trial ni VP Sara. Arangkada Balita. Sinasabing vote buying sa isang campaign rally sa Hong Kong, sisilipin ng COMELEC. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, halos 1,000 residente ng Guatemala lumikas kasunod ng pag-aalboroto ng bulkan. Arangkada Balita. Sa sports, Los Angeles Clippers wagi kontra Sacramento Kings sa 79th regular season ng NBA. Arangkada Balita. Alamin natin na LGU o yung local government unit workers, nabigyan na rin ba ng ayuda ni Senator Lito Lapid? Alamin natin yan mamaya sa track record. Arangkada Balita. At sa ulo! Ayan na! Ilang ulo? Dalawang ulo na ito! ng balitang showbiz! Ayan, nakita na ako sa camera. Ay. Nagulat ka ba? Nagulat ako eh. Paano nga? Paano nga yung gulat? Ayan ka na. Ganun po ako magulat. Ayan, Mar. Hindi totoo po yun. Oo, pag nagulat po, sabi ko, Ulo! ito na. Sa ulo na balitang showbiz, Sharon Cuneta, touch na touch sa regalong alahas na bigay ni Casey Concepcion na tad-tad ng diamonds. Arangkada Balita. At sa isa pang ulo, si Jenica Garcia. Si Jenica Garcia inaming nagrebelde at naggalit sa Panginoon noong sunod-sunod na dumating ang kanyang problema.
Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyan nangyayari. Arangkada Balita. Ang dala namin ay nakakahawang mataas na energy. Correct, no? Oo, kasi wala naman tayong ambag eh. Yun na lang. Pa? Ano pa naman sa atin ng mga addict dyan sa lipunan? Hindi, ang tawag daw dyan, manifesting sahod energy. Yes! Ayun. Hindi, kahit naman wala pang sahod, kahit matagal pang sahod, talagang energy natin to the highest level, no? May night dip, Oo. night dip. Night dip, night dip. Oo nga. Parang hindi ko nararamdaman ang night lift na yan, ha? Sa oras mo na siyam na sandali, makalipas na alas 5 ng morning. Ay, like ko. I'm Oling Dennis at Dinansyag ko. I love you too! Sa oras po na siyam na sandali, makalipas ang alas 5 ng morning, dako na tayo sa umarangkadang detalye ng mga balita. Arangkada Balita. Inaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation ng sinasabing insidente ng tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng viral video sa social media kung saan hinarang ang isang senior citizen sa paliparan noong March 6 matapos makitaan ng bala o anting-anting sa kanyang bagahe. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na hindi maganda kung mauulit na naman ang nasabing modus lalo na kung turista o kapwa Pilipino ang mabibiktima. Sinabi pa ni Yusek Castro na hindi pa magkokomento ang Pangulo sa usapin hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Arangkada Balita. Iginiit naman ni Senator Grace Poe na hindi dapat hayaan ng mga otoridad na muling mamayagpag sa mga paliparan ng tanimbala scheme. Dagdag pa ng senador, nakakabahala ang panibagong insidente ng tanimbala kung saan muntik pang mabiktima ang isang senior citizen. Binigyan din ni Senator Poe na hindi dapat maranasan ng mga inosenteng pasahero ang trauma at gulong dulot ng mga mapagsamantalang airport personnel. Bakit nga ba nila, ano to, pang extra income ba ito? I think so. May mapapala ba sila dito? Yung iba siguro iniisip nila kasi sabihin na nila, baka sabihin nila partner, sa hirap po ng buhay kasi ngayon eh. Ano yung kapit sa ano? Kapit sa patalim. Kapit sa bad? Ay, sa bag pala. Naalala ko tuloy yung $100 na ano, na inilagay sa loob ng bibig. Ay, oo, kinain, diba? no? Oo. Maitago lang. May tago lang. Magkano ba halaga nun? 5.8? So, ibig sabihin, merong makukuhang pera o kung ano man, o siguro bayad, ano? Oo. Dito sa mga airport personnel Posible. na suhol, kumbaga, parang para lang pakawalan na lang, babayaran na lang. I-extort muna nila. Hindi ko kasi magets kung bakit bakit sila magtatanim ng bala. Ano kapalit dun? Feeling Diba? ko kasi, di ba may multa yan? Of course, pag nahanapan ka talaga, sabihin nila may multa na kagad yan, madedelay pa yung flight mo. So, I think hindi ako nagsasalita for anyone. This is just my personal opinion. Ang mga pahayag na mababanggit ko ay akin lang. Pananaw ko lang to, baka mali ako. Disclaimer, So, baka kasi mamaya, ang dating, ayan na nga, si immigration may nahuli. May nakitang bala. Oo. Ma'am, dito mo muna kayo. Pagdating doon, suhol na ngayon. Ma'am, may nakita may kasi. mga Pero, off-limits. pwede naman nating gawa ng paraan yan, ma'am Oo. or sir, Para para hindi mag-reflect. mapabilis. Ayun. Sa kahalagang, toot! Ayun Ganon. lang. Oh. Sad. That's It's so sad. No? Lalo na, Para ipakain mo sa pamilya. and I think yung nabiktima ata is parang first time ata or hindi gaanong bumabiyahe sa eroplano. Kaya pa-Vietnam traumatized siya. Sabi niya parang ayaw niya na nga daw sana umulit. Ay. Samantala, kaugnay nito nga, dapat anyang alamin at imbestigahan ng mga otoridad ang punot dulo sa pagbuhay ng nasabing modus. Matatanda ang sinibak ni Transportation Secretary Vince Dizon ng 3 tauhan ng Office of Transport Security matapos masangkot sa hinihinalang tanimbala incident ang isang 69-year-old na babaeng pasaherong papuntang Vietnam noong March 6. Arangkada Balita. 13 minuto makalipas ang alas 5 ng morning. Sa iba pang balita, posibleng makaapekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang umunay warrant of arrest na sinasabing ihahain ng International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ni Manila Representative Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel sa ginanap na pulong balitaan sa Kamara. Ayon sa mambabatas sa ngayon ay hearsay o usap-usapan lamang ang arrest warrant laban sa dating Pangulo kung
kung saan posibleng kasama sa ipapaaresto si Vice President Sara Duterte na isinasangkot din sa extrajudicial killing sa EJK noong siya ay alkalde pa po ng lungsod ng Davao. Sakaling matuloy ang pag-aresto, naniniwala ang Kamara na maaaring magkaroon ng delay o maantala ang impeachment proceedings. Iginit ni Congressman Chua na ayaw nilang umasa sa mga usap-usapan kaya tuloy-tuloy ang paghahanda, pag-aaral o pagtatrabaho ng House Prosecution Team para sa paglilitis. Arangkada Balita. Kumbinsido naman ang mga mambabatis sa Kamara na maaaring pinoprotektahan ng mga senador ang kanilang sarili. Kaya patuloy na inaantala ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ito ang pahayag ni House Assistant Majority Leader at Taguig City Representative Pami Zamora na posibleng pinoprotektahan ng posisyon ng Senate leadership ang VP pero mas nangingibabaw ang pangangalaga sa kanilang political career. Anya, nasa kalagitnaan na ng campaign season, kaya posibleng ginagamit na dahilan ng pagiging judge sa impeachment trial dahil ayaw ng mga senador na matapakan o masakta ng mga taga-suportang pumapanig kay VP Sara. Sinabi naman ni Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre na dalawa lang ang dahilan ng mabagal na pag-usad ng paglilitis. Anya, maaaring dinidepensahan ng mga senador ang kanilang political career o mismong si Vice President Sara Duterte. Una nang inalmahan ng makabaing bloc ang posisyon ni Senate President Jesus Escudero sa impeachment case na anyay hindi espesyal ang Vice Presidente para magpatawag ng special session na malinaw na tahasang pagprotekta sa pamilya Duterte. Arangkada Balita. 15 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, usaping eleksyon naman tayo. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections o COMELEC ang mga impormasyon na pamimigay ng pera ng mga kandidatong nagkasalang campaign rally sa makinig ibang bansa kapalit po ang boto. Kinumpirma ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia na nakarating sa kanila ang mga nasabing ulat kung saan mayroon ding humihikayat ng vote straight sa mga kandidatong nagtungo sa Hong Kong. Sa kabila nito, nilinaw ni Chairman Garcia na kailangan pa nilang i-verify ang mga reports at sa ngayon ay itinuturing pa lamang nila itong fake news. Kabilang sa mga ginagawang hakbang ng poll body ang pakikipag-ugnayan sa konsulada sa Hong Kong at paghikayat sa mga inalok o nakatanggap na pera na lumantad sa ahensya. Sa kabila nito, aminado ang poll body na wala rin silang jurisdiksyon sakaling gawin ang mga nabanggit na uri ng krimen sa ibang bansa. Arangkada Balita. Balitang eleksyon pa rin, umabot sa 1,581,580 ang bilang ng mga naaresto ng PNP dahil sa paglabag sa nationwide election gun ban. Batay ito sa datos ng National Election Monitoring Action Center. Mula po yan January 12 hanggang nitong linggo March 9. Sa nasabing bilang mahigit 1,500 o 1,500 ang sibilyan, 10 ang tauhan mismo ng PNP, 30 ang security guard, 8 ang miyembro ng AFP at 6 ang foreign nationals. Naitala ang pinakamaraming violator sa Metro Manila. Sinundan ng Central Luzon, Central Visayas at Calabarzon. Kaugnay nito nakumpiska naman ng mga otoridad ang mahigit 1,000 at 600 armas mula sa mga naarestong individual. Arangkada Balita. Balitang eleksyon pa rin. Pinalawig ng Commission on Elections sa COMELEC ang registration period para sa local absentee voting hanggang sa Lunes, Marso at 17. Iniusog din ng COMELEC ang verification para sa LAV registrants sa April 11 habang nakatakda naman sa April 27 ang transmittal ng listahan ng mga qualified local absentee voters, local absentee ballots at iba pang election forms. Kabilang sa absentee voters sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police o PNP at kami po, tayo partner, mga media practitioners na may duty sa araw ng eleksyon. So mag-sign up na raw tayo. Sige. Oo, sige. Magsisimula po ang voting period ng mga nabanggit na sektor sa April 28 hanggang April 30, 2025. Arangkada Balita. Samantala, inilunsad ng PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office ang Gaming Awareness Day kahapon, March 10 na may temang Play Smart,
Play Safe. Salamin po yan ang inisyatiba ng commitment ng PCSO na isulong ang kultura ng matalinong paglalaro at proteksyon para sa mga manlalaro. Iginiit ni PCSO General Manager Mel Robles na ang gaming ay hindi lamang tungkol sa numero at swerte, kundi higit para sa mga Pilipino. Layunin nilang matiyak na nananatiling ligtas at masaya ang paglalaro habang kumikita rin para sa charitable causes. Sinabi ng ahensya na hindi lang polisiya ang responsible gaming, kundi prinsipyong kakambal ng operasyon ng PCSO. Nitong nakaraang taon lamang nang makamit ng PCSO ang Responsible Gaming Level 2 certification mula sa World Lottery Association na nangangahulugan ng dedikasyon nitong maisulong ang secure at responsible gaming environment para suportahan ang nabanggit na advokasya. Ilan sa mga ipinatupad na hakbang ng ahensya ang employee training, game design, ethical marketing at accessible resources. Arangkada Balita. Sa oras na 11 na sandali makalipas ang 5 in the morning, nagbabala po ang ninong namin. Ninong namin si San Hi, Miguel Ninong. Corporation CEO Ramon Ang. Good morning, Ninong. Sa publiko, laban po sa mga peking news article at deepfake videos na pinagmumukhang nag-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit ng scammers ang isa sa kanya mga lumang interview para linlangin ang publiko na makakapagbigay ng $1,000 o katumbas ng 175,000 na kita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Giit ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-endorso o mag-endorso ng anumang online opportunity. Pinapaalalahanan ni Ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sino mang magpapakilala na taga-SMC nang walang proper verification. Gayon din sa mga kahina-hinalang social media posts, messages o pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Arangkada Balita. Samantala, dako tayo, may nagtatanong local government unit workers na pamahagian na rin ba ng ayuda ni Senator Lito Lapid? Alamin natin yan sa DWIZ Siyasat Track Record. Sa dami na ng mga maswerteng nakatanggap ng tulong galing kay Senator Lito Lapid, maaambunan din kaya ng ayuda ang mga katulad kong job order employees dito sa amin sa Pangasinan? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Ayon sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, nito lamang Pebrero ay bumisita ang Lingkod Lapid sa Mangaldan, Pangasinan upang ang mga job order employees naman ng kanilang local government unit o LGU ang mabiyayaan ng tulong. 350 na mga benepisyaryo ang nakatanggap ng isang bag na puno ng mga pangunahing pagkain na kailangan sa pang-araw-araw katulad ng gatas, kape, condiments, mga delata at bigas na malaki ang naitulong sa kabila ng patuloy na nagmamahal na mga bilihin. Ayon naman kay Helen G. Abalos Aquino, isang Chief Administrative Officer, more than deserve ang mga nasabing employees sa mga natanggap nilang tulong dahil sa laki at dami ng mga nagagawa ng mga ito sa kaayusan ng kanilang pamahalaan. Labis naman na nagpapasalamat si Mayor Bona Fedevera Paraino sa senador na siyang namahagi ng food packs sa tulong ng councilor na si Attorney Joseph Emmanuel B. Sera, dating Liga ng mga Barangay President Councilor Rolly B. Abalos at iba pang mga kawani ng kanilang pamahalaan. Nangako naman ng senador na sa susunod na bumisita ang Lingkod Lapid sa Mangaldan, Pangasinan ay personal na siyang makakarating kasama nito. At yan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Arangkada Balita. Sa mga nag-harvest ng itlog! Good morning. Yun lang sasabihin ko. Oo, pura itlog ngayon pwedeng binaano, scramble. Oh, yun na nga. Yung susunod na magre-report, mahilig mag-harvest ng itlog to eh. Ayan siya, Sharon Cuneta. Touch na touch sa regalong alahas. Wow, nabigay ni Casey Concepcion. Matadtad daw po ito ng diamonds. Ayan, narito na ang ating diamond recording showbiz reporter na si Virginal Anton.
Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Level up! Ayan, level up na ako, diamond na ako. Parang ako si Jose Marichan. Akala ko sabihin mo si Maricel Soriano eh. Hindi. Ay. Kasi recording eh. Pag recording, recording. kasi, Tama. Di ba? It's Diamond, the recording artist is si Marichan. Marichan. Yep. Di ba? Yes. Oo. But anyway, ito na nga. Si Sharon Cuneta, touch na touch. Sa regalo. Alam niyo ba yung song na yung Touch by Touch? I can't recall. You're Pero parang my all-time lover. Ay. Skin to skin. Hindi Naalala. niyo alam yun? Diyos ko, ano ba yun? Yung Nasa revive na yung alam ko. Ano no? Parang na-revive na yun. Na-revive na ba yun? Ah. Alam niyo ba na hindi pala yun ang kanyang tunay na na title? Kasi alam natin, Touch by Touch. Alam natin ganon. Ang title ay? Ang title parang si Joy. Oo, Bakit Joy? Hindi ko alam. Siguro mahilig siya mag-touch. Akala ko Mahilig yung siya maramdaman mo manghipo. pagkatapos mag-touch. Si Joy siguro mahilig manghipo. Kaya yung Touch by Ay, may Touch. angat pa pare. Ayan o. Ayan, yan o. Asan? Ayan. Nako, napilay. Ayan. Asan? Ayan. Yan ba yan? Yan. Ito yan. Oh, yan, oo. Intro pa lang yan. Intro. Oo, 2 oras ang intro niya. Kaya magpapalitan na ako. Ayun lang. Ay, ito na nga. Sobrang Choice mo yan, ha? sobrang touch nga naramdaman. Siyempre naman, itong si Sharon Cuneta, matapos na bigyan siya nitong si Casey Concepcion ng mga alahas na tad-tad po o punong-puno ng diamonds. Nakakaantaray, no? Di ba, kailan ba nag-birthday itong si Sharon? Parang, kailan, January yata o something, no? But anyway, Bagay wala namang music okasyon. sa'yo. O, di ba? Oh, di ba? Ayan. Yan. O, di ba? Wala na, tapos na. Wala, okay. Okay, break! Diyos ko, sinaniban ni Salome. Uy! Tulog pa si Salome ko talaga. Hindi, yung pala, yung movie ni Rita Avila noon, Sumayaw Ka Salome. Okay. Oo, yun yun. Nasa isip ko si Salome natin Oo, dito. yung OJT natin na si Salome. Ayan. Anyway, kasi si Salome kasi na OJT natin, kamukha siya ni Rita Avila. Oo. Oo, kamukha siya ni Rita Avila. Nung gusgusin pa si Rita Avila. sabi ni Madam, ay talaga, inisip niya yung itsura ni Salome at saka ni Rita Avila. Alam mo, may iba lang ako. Kada wala kang ibabanat na punchline, doon siya naghihintay. Hindi siya naghihintay, tas may punchline ka talaga, no? Hindi siya naghintay eh. Hindi siya inisip niya yung itsura ni Salome at saka ni Rita Avila. Napaganon yung mata niya. Pero alam mo yung mata niya na bigla umikot-ikot na gano'n, parang na May ano. taga-search. Parang But anyway, going back kay Sharon Cuneta, 2 alahas ang ibinigay nitong si Casey Concepcion na parehong 18 karat gold. Wow, no, laki. Shala. Wow. Sana all. Large size daw ito, ha? Wow. Oo. Actually, di ko naman alam kung ano yung small size lang. Basta alam ko 18 karat lang. Basta large. Oo, basta Basta alam ko malaki. 18 karat. Oo. But anyway, isang kwintas at isang magkaparehong earrings. Okay, parang set pa. Oo, set. Ngayon, kasi di ba may tinayong negosyo itong si Casey, yung mga alas nga. O yung Moy yata, yung Moy something. Okay. Oo. Ngayon, Mua. Mua ba yun? Parang mua. Mua? Parang- M-O-I? Oo. Mua ang niya, pronunciation doon. Oo. Anyway, kasi naialala ko yung chaperon ni lagi yung girl Friday ni Piolo Pascual, si Moy. Di ba? Oo, Di ba si Moy? Correct. Ay, yung isang pair of earrings at saka kwintas. Yung kwintas na yon, may letter S yon, na yun ay mismong yung parang yung handwritten ni Sharon na letter S. Yung sa pirma niya Parang ba? in-engrave niya. Oo, ang ganda, Okay. no? Okay. Oo, parang daw naglalast talaga yung memory to last. Sabi niya ganon. Sa bawat kahon ay nilagyan niya ito ng mga special message na ayon kay Sharon Cuneta, doon sa kanyang caption, sabi niya, may number 1,
may number 1 and then sabi niya gano'n, sobrang touch siya pero mas na-touch siya doon sa message nitong si Casey na sobrang malalim talaga ang kanyang message na sabi niya na-inspire siya sa ginagawa ng kanyang mommy at ito talaga ang kanyang kauna-unahang inspirasyon. Nakakatuwa naman na at least diba maayos na talaga relasyon ng dalawa. Close na sila. Di ba kasi parang ngayong taon lang yata ito naging ganito silang dalawa. Yep. Kasi even before magkaaway talaga sila. Hindi Yes. naman magkaaway kundi hindi sila magkasundo sa isang bagay. Not in good terms, Civil ika. law. Yes, kasi hindi yung masisisi si Sharon kasi nga unang anak niya si Casey Yep. at saka ang tagal bago nasundan. Yes. 'Di ba? So, alam mo naman ang mga hindi lamang I think hindi lamang mga Pilipino no kundi lahat ng mother yata parang ganun na kahit malaki ka na, baby pa rin kita. Yep. Pag ganun, Exactly. no? Ay, syempre, si Cassandra naman, si Christina naman, rather, ang sa kanya naman, teka muna, may sarili na akong buhay, matanda na ako eh. Di ba? Parang ganyan ang nangyayari kay Annabel Ramos sa Rufa Gutierrez, na kahit na matanda na si Rufa, nakikialam pa rin ito si Annabel doon sa kanyang love life. Kasi nga, ayaw ng mga mother na, syempre, may mga mother instinct talaga, malakas yan eh. Naman. Oo, na ayaw nila mapasama ang kanilang mga anak. Understood. Ayan. Exactly. So sobrang touch itong si Sharon at hindi niya makontain yung kanyang katuwaan kung kaya't ipinost niya yung regalo sa kanya nitong si Casey sa kanyang Instagram account at nagpasalamat siya dito at sinabi niya nga na na-touch siya sa regalo pero mas na-touch siya doon sa message na dalawa na nakalagay doon sa loob ng dalawang box na ibinigay sa kanya. Ayun. Katuwa naman. Well, love talaga. Love. And na-immortalize na yung love na yun ni Chris Aquino, no? Anyway, yun na muna akibalitang showbiz at mamaya magbabalik pa ako dahil medyo nalungkot lang ako dito kay Jenica Garcia, no? Nagkaroon siya ng galit sa Panginoon. Pero, may pero yan. Mamaya natin malalaman May kung ano yung pero na May yan. pabitin, O, no? di ba? First time Oo. kong pabitin. Kumuha pa ng trip namin sa Life Balance. Yan ang mga ibalitang showbiz at balik sa inyong dalawa. Maraming salamat sa ating Diamond Diamond. Showbiz reporter na si Anton. Anton. Magbabalik ang arangkada balita makalipas lamay lang paalala. Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Hoy! Alas 5:31 ng morning. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Arangkada Balik. Pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. 34 minutos na makalipas ang alas 5 ng morning. Nagbabalik po ang arangkada balita sa oras na ito. Tanggap na tayo ng sunod-sunod na mga report. Pilipinas may obligasyong makipagtulungan sa Interpol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. May legal at diplomatikong tungkulin ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga pandaigdigang ahensya tulad ng International Criminal Police Organization o Interpol. Kapag naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, kahit umatras na ang Pilipinas sa ICC, nananatili itong miyembro ng Interpol at may obligasyong sumunod sa international protocols. Matatandaang humingi ng tulong ang Pilipinas sa Interpol para hanapin si Alice Go at iba pang personalidad na sangkot sa operasyon ng Pogo at kalakalan ng ilegal na droga na nasa ibang bansa. Binigyan diin ng mambabatas na hindi naman tama kung gagamitin lamang ng Pilipinas ang Interpol para sa sariling interes at tanggihan ang hiling na kooperasyon mula sa pandaigdigang ahensya. Ipinunto ng Manila Solon ang posibilidad
otoridad na pangunahan ng Department of Justice o DOJ, Philippine National Police o PNP, Department of the Interior and Local Government o DILG, at National Bureau of Investigation o NBI ang pakikipag-ugnayan sa Interpol. Una na rin naglabas ng pahayag si PCO Secretary J. Ruiz na tiniyak ng Malacanang ang kahandaan nitong makipagtulungan sa Interpol sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC. Matatanda ang sinabi ni dating Pangulong Duterte na tanging mga otoridad ng Pilipinas lamang ang may karapatan na umaresto sa kanya dahil walang jurisdiksyon ang ICC. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, isa pang patrol report. DOTR Secretary Vince Dizon nakaramdam ng galit. Ito yung unang reaksyon ni Secretary Vince Dizon sa umano'y tanimbala sa paliparan. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Galit at inis ang naramdaman ni DOTR Secretary Vince Dizon nang tila nahuli siya na bigyan ng impormasyon kaugnay ng insidente ng umano'y tanimbala sa NAIA Terminal 3 na siyang nag-viral, kung saan ay nagreklamo ang pamilya na naharas sa NAIA Terminal 3 nang sila ay akusahan na may bala sa kanilang hand carry luggage. Sinabi ni Secretary Vince Dizon na naramdaman niya ang galit at inis nang tila nauna pa ang Malacanang at ang mga media na mapag-alaman sa nasabing insidente. Hindi katanggap-tanggap kay Secretary Dizon ang nangyaring viral video, kung kaya't ito ay kanyang agad na inaksyonan at pinateterminate sa serbisyo ang mga security personnel na nakita sa video. Gayunpaman, sinabi ni Secretary Dizon na ipinag-utos niya ang investigasyon sa nasabing insidente upang masampahan din ng kaukulang demanda ang mga security personnel na tila nag-abuso sa kanilang tungkulin. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIZ. Arangkada Balita. Samantala, isa pa po ko. Partner, saglit lang ha. Oh, sige, go. Ano ko lang itong... Ikaw pala yung may report. sa MMDA, chinek natin yung MMDA ha. Check nyo po ay siguro maganda iwasan muna Ayan. sa mga bumabiyahe ang EDSA Timog Flyover northbound. Oo nga. Mayroon pong aksidenteng naganap dyan, road crash incident. Kanina pong alas 3 at isang linya po ang okupado. Malaking embudo agad yan. Nagtukod na yung traffic. Hanap kagad kayo. ng, EDSA Timog Flyover northbound. Ayan. As early as now, alas 5:39 ng morning, hanap na po kayo ng alternatibong ruta para maiwasan nyo na po maipit sa magiging matinding traffic! Arangkada Balita. Ngayon naman, tanggap tayo ng isa pang report. Mga senior citizen na residente ng Maynila, maaari na raw maklaim ang kanilang allowance na 3,000 pesos bawat isa para sa unang quarter ng taon. Detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Maaari nang i-claim ng mga residenteng senior citizen ng lungsod ng Maynila ang kanilang allowance na 3,000 piso bawat isa para sa unang quarter ng taon. Sinimulan ng Manila LGU ang payout simula pa kahapon. Nasa 200,000 senior citizens sa lungsod ng Maynila ang tatanggap ng kanilang dobleng buwanang allowance. Ayon kay re-electionist Mayor Hanil Lacuna Pangan, nagawa nilang doblihin ang allowance ng mga lolo at lola sa 1,000 piso per month dahil sa epektibong revenue collections at maayos na pamamahala. Dagdag ni Lacuna, lahat ng allowance na ito ng mga Manileño ay galing sa kanilang ibinabayad na buwis. Noong October 2024, nilagdaan ng Mayora ang isang ordinansa na nagdodoble
sa buwanang allowance ng mga senior citizens mula 500 piso naging 1,000. Katumbas ito ng 1,000 buwan ng pensyon na ibinibigay ng DSWD sa mga mahihirap na senior citizens. It is Batal number 5. Ay, pa para sa Matadang Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Dako naman tayo sa ating Metro Patrol. Ayan si Yusek, nag-ikot-ikot. Si Yusek. Si Yusek po ay nag-ikot-ikot sa ilang palengke. 3 palengke po ang inikutan para i-check kung tama po ang presyo ng MSRP ng baboy. Ayan, price monitoring po tayo sa Sangandaan, Caloocan Market, sa Malabon, dyan po sa Bayan Market, at Malinta, Valenzuela Market. Ayan ang dami yan Alamin natin ang presyo ng bilihin ngayong umaga mula kay Mama Beth Samson. Yusek, good morning. Ayoko ng posisyon na yan sa lahat. Ayoko niyan. sa iba na lang ibigay. Anyway, dito sa Malinta, Valenzuela City na kung saan malapit ang bahay ko, ay ang bentahan nila ng laman, pigi at kasim ay 390 pesos na hinahangon nila sa isang pwesto doon na nagsusupply naman sa 3 palengke ng Malinta. Si Aling Lin ay nagbebenta simula kahapon ng baboy sa halagang 370 pesos per kilo at 390 pesos naman ang liempo na dating 430 to 440. Ang manok niya ay 220. Sa Sangandaan Market sa Caloocan, 390 pesos per kilo ang bentahan ng laman, baboy, kasim at pigi. Samantalang 400 to 410 ang liempo at 230 pesos ang kilo ng manok. Sa Malabon Central Market sa Bayan, itong nung isang linggo pa lang daw ayon kay Aling Ganda ay nagpapahangon na siya sa kanya mga tindera o sa loob ng palengke ng 340 pesos kada kilo ng baboy na binebenta naman ng mga tindera ng 370 pesos per kilo at ang liempo ay 380 na dating 430 to 440. Ang manok nila ay 200 to 210. Magsasada na lang daw sila ng palengke ng kanilang tindahan kesa naman sila malugi dahil nagbabayad sila ng tauhan, pwesto, kuryente, tubig at pagkain. So sa presyo naman ng bigas, walang paggalaw mula sa 60 pesos, 45 pesos to 60 pesos pataas per kilo ng bigas. Samantalang sa Valenzuela, sa Malinta, ay may 35 at 38 pesos na kilo pa rin ng bigas bukod sa 45 to 60. Sa gulay, ang ampalaya, kalamansi, talong at sibuyas ay 120 pesos per kilo at 75 pesos naman ang peche Baguio, peche Tagalog, carrots at repolyo. Ang kamatis, 35 kada kilo. Ang patatas, 100 piso kada kilo. At ang patola, 85 pesos per kilo. Sa isda, ang bangus, dagupan, 200 to 240 pesos. Ang tilapia, 140 to 160. Ang galunggong, 250 to 280. Maya-maya laman, 280. Ulo ng maya-maya, 200 pesos per kilo. Ang lapad, ito matinik, 150 per kilo. Ang hipon ay 280 to 400, depende sa laki, at tumpok ng hipon, 50 pesos. Ako pa rin ang palagi ko ng DWIC, Metro Patrol Beth Samson. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at syempre, nagbabudget pa rin tayo ng tama. Arangkada Balita. Salamat, Yusek. Salamat, Mama Beth Samson, sa iyong report ngayon naman. Ano ang gusto ni Mama Beth? Mama ng bayan. Mama ng bayan. Ayaw niya ng nanay Yusek. ng bayan. Nanay Beth. Kaya, malagi tayo dyan merong hatid na yan, na tip. Tips. Tip for the day. Alam mo, hanggang tip pa rin ba hinatid nito ni Mama Beth? Grabe no, dahil palengke, 3. Ayan, baka papansin nyo, medyo sunod, ang MSRP ng baboy. Yun nga lang, may ibang araw na, yun nga, nakausap niyang isang tindera, nagpahinga muna. Rest day daw muna, rest day. Pahinga muna, gawa nga ng daw, lulugi. Lugi daw. Ayun na nga. Ayan. So, relax muna. Hoy, bago muna tayo mag-break, tanggap muna tayo ng isang report mula sa ating Ronda Probinsya. Top 5 most wanted persons sa Solana, Cagayan na arestado. Kuha tayo ng report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, naibak na ibigat. Naimbag na bigat, hindi na makapagtatago pa sa batas ang isang notorious na rapper matapos na maaresto ng kapulisan sa Solana, Cagayan. Ayon sa ulat na dakip ang suspect na hinilang si Alberto
kinaguriang top 5 most o provincial most wanted person sa kinasang intelligence driven operation sa lalawigan sa bisa lang isang Guardo Bares na inilabas ng korte. Ang pagkakatakip ay dahil sa pagtutulungan ng Provincial Highway Patrol Team Cagayan at Regional Highway Patrol Unit 2 sa kasalukuyan nasa kustodya ng Cagayan na Provincial Highway Patrol Team ang suspect para sa dokumentasyon. Tinuri naman ni PNP HPG Director Police Brigadier General Elisa Mata ang pagkakatakip sa suspect at sinabing patuloy na susugpuin ang mga individual na sangkot sa vehicle-related offenses upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Standby sa mga reporters natin sa labas ng himpilan. Magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang paalala. Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Hoy! 47 minutos makalipas ang alas 5 ng morning. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Arangkada Balita. Ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. 9 na minuto bago mag alas 6 in the morning, tanggap tayo ng isang report. Bilang ng bagyo na inaasahan sa taong ito, mas mababa kaysa sa average na hanggang 20 ayon po sa Pag-asa. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Mas konting bagyo ang mararanasan ng bansa sa buong taong ito ng 2025. Ito ang nanunsyo ng Pag-asa batay na rin nila sa normal average condition ng bansa. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Annalisa Solis, Assistant Weather Services Chief, na 6 hanggang 13 bagyo ang asahan ngayong Marso hanggang Agosto ngayong taon. Para sa buong taon naman, anya, ay 16 hanggang 19 ang nakikita nilang papasok na bagyo. Indikasyon daw na below average ito mula sa average na 19 hanggang 20 na bagyo kada taon. Sa ngayon sinabi ng opisyal na may La Nina alert na at patungo niya sa neutral condition. Kung ikukonsidera naman anya ang trend sa nakalipas na 65 days, bumababa na raw ang bilang ng bagyo sa 16 lamang hanggang 19. Batay na rin sa average days ng bagyo kapag walang El Nino. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Modernong pamilyang Pilipino naman nalabas sa nakaugalingang konsepto ng wastong pamilya by nais ng kinatawan ng isang party list. Sino ba yung party list na yan? Alamin natin ang detalye mula kay Mama Beth Sanson. Modernong pamilyang Pilipino ang nalabas sa nakaugalingang konsepto ng wastong pamilya ang nais katawanin ng Pamilya Ko Party List sa Kongreso. Ito ang inihayag ni Atty. Anel Diaz, first nominee ng naturang party list, nang umikot at magbahay-bahay kahapon sa malaking bahagi ng barangay 78 sa Caloocan City. Ayon sa abogado, gumawa sila ng isang acronym na Lavables na sumasagisag sa mga live-in partners
OFWs, pamilya at mga biktima ng domestic abuse, adopted families, extended and elderlies, at solo parents na makikinabang sa batas na nais nilang maipasa sa Kongreso. 3 anyang lehislatibong pamamaraan ang ihahain nila kung sakalit makasungit ng pwesto sa Kongreso at una rito ang magkaroon ng pantay-pantay na karapatan ang lahat ng mga bata, lalo na sa mana sa magulang, maging sila man ay ipinanganak ng ina na hindi kasal sa asawa. Ihahain din nila ang panukalang domestic partnership law na pakikinabangan ng mga mag-live-in partner at mga LGBTQ, lesbian, gay, bisexual at transgender couples na matagal na magkaroon ng karapatan na makapagmana at makamangasiwa sa kanilang ari-arian at mabigyan ng karapatan makapagdesisyon. Ang 3 anyang panukalang batas sa kanilang isusulong ay magkaroon ng legal na batayan o yung pagbabayad sa mga babaeng magluluwal ng sanggol para maging anak na mag-asawang hindi magkaanak. Sinabi ni Atty. Diaz na sa ngayon ay walang batas na magre-regulate sa surrogacy, kaya karaniwan sa tinataguriang bilang ng pang-abuso at pagsasamantala. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpil na Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. 5 minuto bago mag-6 in the morning, ronda tayo sa probinsya. Leader at membro ng organized crime group sa Calabarzon, timbog ng CIDG mula Calabarzon. Nariyan si Kuya Arman Cambe. Nadakip ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group at Laguna PNP ang leader at mga miyembro ng Javier at Camerino Criminal Group sa barangay San Antonio, San Pedro City kahapon na madaling araw. Ayon kay Police Major John Glenn Sablan ng CIDG-4A, sangkot ang naturang grupo sa serye ng robbery, carnapping, gun for hire, land grabbing at pagbebenta ng droga at hindi mga lisensyadong baril. Siyam na uri ng iba't ibang kalibre ng baril at syabu ang nasamsam sa mga suspect. Nakakulong na ngayon siyam sa CIDG Calabarzon to Save the Center. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para si Pino may todo lakas. DWI sa balita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Talada ko tayo sa pangalawang ulo ng showbiz. Jenica Garcia ay naming nagrebelde at nagalit sa Panginoon noong sunod-sunod na dumating ang kanyang problema. Alamin natin yan, ang detalye niyan mula kay Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Ayan! Oy, alam nyo ha, ito pa rin nangyari last year lamang. Ay, meron pag last year lang. Oo, Parang bukod pa to sa hiwalayan nila ni Alvin. I think ito. Oo, wala siyang binanggit na rason kung ano yung mga... sila naghiwalay? Hindi. Hindi, parang Matagal 2023. na, no? Oo. 2023. Oo. 2023. Pero siguro yung ano, alam mo yung epekto. Aha. Mahaba naging epekto sa sa kanya, bagay, 'di ba? oo. Kasi hindi mo naman kagad mararamdaman yun eh. Oo. Kung hindi habang dumadaan ang Okay. panahon, doon mo mararamdaman na bakit ganito. So yung dumating daw siya doon sa punto na parang hinamon niya ang Panginoon na sinabi niya, watch me. Sabi niya, watch me. I'm not going to put you first. Sabi niya ganoon. At tumigil din daw siya sa pagsisimba. Pati daw ang kanyang mga anak na apektuhan ng pananampalataya sa Panginoon kasi hindi na nga siya nagsisimba. So hindi na rin nagsisimba mga ito. Oo. Ayon dito kay Jenica, dumating daw siya doon sa punto na teka muna Lord, hanggang sa liitang na bahagi ng buhay ko, sinunod kita. Bakit mo ako ginanito? Dumating daw siya sa ganung punto. Pero mabuti na lamang daw at yung mga nakapaligid sa kanya ay talagang inagapayan siya, umagapay talaga sa kanya hanggang sa nagdesisyon siya na muli siyang bumalik sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Dati daw natatakot siya na pag-usapan ito kasi baka daw i-judge siya ng mga tao at sabi niya ganun. Pero ngayon daw ay hindi na siya natatakot, ikinukwento niya ito kahit kanino, at kung layuan man daw siya ng kanyang mga kaibigan, deserve niya raw na layuan siya. Pero sabi niya, sana magsilbing aral ito sa iba, yung pananampalataya, yung mga hamon sa buhay, dapat yan ay hinaharap Tama. at hindi dapat sinusubukan ang Panginoon. Tama, parang utang yan. Hinaharap yan. At binabayaran. Grabe naman yung ano mo doon. Alam mo, ang filosofiya niya kasi, mayaman niya siya. I can buy you. Pero hindi, seryoso
seryoso. Oo naman, tama lang. Kasi hindi, wala namang ibibigay si Lord na problema na hindi mo kakayanin, Oo, totoo yun, diba? ano? Ang iba lang kasi mahina lang talaga. Oo. Kailangan Siguro, lang ng suporta yun ang siguro. pupuntahan ko Oo. sana, yung support system talaga. Oo. Kailangan. Yun ang nangyari dito kay Jenica, yung support system niya naging matindi kung kaya't bumalik siya. Sabi niya, it's good to be back, sabi niya ganon. It's good to be parang yung surrounded by fellow believers, sabi niya ganon. Oo, kaya napaganda muli ang kanyang buhay at ngayon ay okay na raw siya. Ayan. Well, congratulations. Congrats. Oo, We're at happy doon for sa her. mga doon sa mga sa mga nakakaranas sa Oo. problema, hindi lamang kayo ang nakakaranas. Tingnan mo, si Jenica is mapera. Di ba, sikat. Pero nakaranas pa rin ng ganito, pero bumalik pa rin siya sa pananampalataya. Okay? Saka itong pagbabalik, usually mas stronger ito. Correct. Oo, mas empowered sila ngayon. Yes, Di ba? oo, diba? Oo, hindi lamang ang mga babae ang na-empower ha, pati mga kalalakihan din. Lalo Faith, Correct, oo. Anyway, yan ang muna aking mga balitang showbiz ngayong araw na ito. At syempre, Ayan. balik na sa inyo dalawa. Ay, salamat sa aming Diamond Showbiz reporter na si Anton. Aton! 9 days to go bago mag... Sweldo! Ay, di ba? Oh, mali ka. 9 days to go bago mag-birthday si Densyo. Bago mag-grocery. Ang daming pangalan na sinabi, no? Yan na, oy, sakto yung punto. Alas 6 na po ng morning. Yan na po ang kalipunan ng Arangkada Balita. Kami po nyo nakasama tatlo. Kaming apat pala. Daryl Justin. Main Barreto. Filipino-Filipina, Virginal Anton. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Hoy, ang tabayanan na susunod programang Pasada Balita. Ang tabayanan kung sino ang kasama ni Jopel Peleño. Walang mararating ang tama dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na! Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na! Arangkada Balita! Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita.